Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo po ay dumating na sa tamang oras para simulan po yung ating pagpupulong para sa umagang ito. Bubuksan po natin yung ating pagpupulong sa pamamagitan po ng isang awit at panalangin. Aawitin po natin yung awit 157. Ang title po nito ay Kapayapaang Hindi Magwawakas. Ito po ay halaw sa awit 29:11. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tayo po ay tumayo. Pakinggan po natin ang himig at tumalinsabay. Sa umagang ito ay makakapakinig po tayo ng isang napapanahon na pahayag pang madla. Ang tema po nito ay tunay na kapayapaan at katiwasayan. Kailan? Ito po ay harap sa atin ni Brother Erwin Lee Ray. Brother Ray, handa na po kaming makinig. La paz sea contigo. Shalom. Peace be with you.
Malamang na pamilyar po tayo dito mga kapatid sa mga pagbating ito ng mga tao. Isang patunay na interesado ang mga tao sa isang sitwasyon o isang kalagayan na mapayapa at matiwasay. Isang estado na malaya sa gulo, ang lahat ay nakakakain ng tama, walang kakapusan, at ganoon din naman, walang digmaan. Para maabot ang isang estadong ito ng kapayapaan, marami nang ginawang mga kaayusan ng mga tao upang makamit ito. Isa na riyan ang pagpapalawig ng diplomatikong relasyon sa mga karating nilang mga bansa at nakikipag-alyansa pa nga. Di na lang tayo lalayo mga kapatid, dito na lang sa Pilipinas. Ang gobyerno ng Pilipinas, para mabalanse ang basic commodities ng kanilang nasasakupan, kinakailangan nilang magkaroon ng diplomatikong relasyon sa iba't ibang bansa para maging balanse ang pangailangan ng mga Pilipino. Ganun din naman, pagdating sa security, kailangan din nilang humingi ng tulong sa ibang bansa o magkaroon ng treaty pa nga para maproteksyonan ang gobyerno ng Pilipinas. Di na lang tayo lalayo doon. Pero katulad ng Pilipinas, ganun din ang ginagawa ng ibang mga bansa. Tulad halimbawa din ng mga bansa na nakikipag-alyansa sa kapwa bansa. Pamilyar po ba kayo dito? Opo, ito yung United Nations. Maraming mga bansa ang sumasama sa United Nations para magkaroon sila ng tinatawag nilang secured alliances. Para naman sa mas espesipikong detalye, yung iba naman nakikipag-alyansa para naman sa militar na security, tulad halimbawa ng NATO. Sa European countries yan, mga kapatid. Nakatulong naman ito sa ilan, subalit para sa ilang bansa, bagaman kasapi sila sa alyansang ito, ay nagkaroon pa rin ng mga di pagkakaunawaan at nawala ang kanilang kapayapaan. Malamang na nabalitaan po natin yung mga gera o gulo sa Middle East, sa European countries, at iba pang parte ng bansa. Take note mga kapatid, parte po sila ng United Nations. Pero parang ganun pa rin ang nangyayari. Kahit na ang gusto nila, ang goal nila ay magkaroon ng security at kapayapaan, nagkakaroon pa rin ng digmaan. Sa totoo lang, sa pangkalahatan, hindi alam ng mga tao ang totoong mga dahilan kung bakit walang kapayapaan at katawasayan sa panahon natin ngayon. Buti na lang, meron po tayong Diyos ng kapayapaan, ang Diyos na Jehovah, binigyan tayo ng Biblia at pinakikita ni Jehovah sa atin ang totoong dahilan kung bakit nga ba nagkakaroon pa rin ng ganitong mga suliranin sa kabila ng pagsisikap ng bawat bansa magkaroon ng namamalaging kapayapaan at katiwasayan. Sinasabi ng salita ng Diyos ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit napakailap ng peace and security. Unang dahilan, hindi mapayapa ang kaugnayan ng mga tao sa Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig at kapayapaan. Ikalawang dahilan, ang tagapamahala ng sanlibutan ito ay si Satanas, ang sanhi ng puot at digmaan. Talakayin po muna natin mga kapatid yung unang dahilan. Hindi mapayapa ang kaugnayan ng mga tao sa Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig at kapayapaan. Ibig po ba sabihin ito na nakadepende ang tunay na kapayapaan at katiwasayan sa pakikipagpayapaan sa Diyos? Tingnan po natin mga kapatid. Balikan lang po natin panandalian ng history noong panahon ng Hardin ng Eden. Noong panahon na napakaganda ng kalagayan ni Adan, talagang payapa sila. Bakit? Kasi ang lahat ay nasa ayos. Walang nagkakasakit, walang namamatay, wala ring nagugutom, kahit digmaan, wala rin. Bakit kaya sila mapayapa? Ito ba ay dahil sa mahusay si Adan mamahala sa kanyang nasasakupan? O dahil perfect si Adan? Hindi. Ito ay dahil si Jehovah ang namumuno sa kanilang lahat. Ibig sabihin, sila ay nananatiling kaibigan ng Diyos na Jehovah dahil sa kanilang pagiging masunurin sa Kanya. Siyempre, pagka masunurin ka, meron kang magandang kaugnayan sa Diyos na Jehovah. At pag meron kang magandang kaugnayan sa Diyos na Jehovah, siyempre, may kapayapaan.
Kasi ang Diyos ay kapayapaan tulad ng sinasabi sa unang Korinto 14:33. Kung maalala pa nga po natin, mga kapatid, dahil sa pagiging masunuri ni Adan, bising-busy sila sa paggawa ng kanilang atas. Ano nga po pala itong atas na ito? Makikita natin sa Genesis 1:28. Diba sabi po doon, magpaalanakin kayo at magpakarami, punuin ninyo ang lupa, pangasiwaan iyon. Habang dumadami daw ang mga anak ni Adan at ni Eva na perfect, pinapalaki nila yung kanilang tahanan na perfect din. Ito yung hardin ng Eden. At hindi lang sila ang nagpapalaki ng hardin ng Eden. Meron silang katulong. Ito yung mga hayop. Yun ang reason kung bakit meron tayong mga pagnanais na mag-alaga ng hayop kasi nakakintal yun sa puso natin na inuutos ng Diyos na Jehovah. Ang ganda sana na magiging buhay natin. Siyempre, kung naging tapat sila, maganda ang buhay talaga natin hanggang ngayon. Kaya lang, nagka-problema. Bakit? Kasi nagrebelde sila, udyok ni Satanas na dyablo. Oo, mga kapatid, pinili ni Adan magrebelde dahil sa kanyang pansiriling kapakanan. At nakalulungkot na iwala niya ang kanyang mapayapang kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Damay po kaya tayo, mga kapatid? Ano po ang naging resulta? Pakisuyo, basahin natin ang Roma 5:12. Roma 5:12. Ano po ang resulta? Itong sabi. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Mula noon, ang kasaysayan ng tao ay napuno na ng puot, sakit, hidwaan, na nauuwi sa digmaan at kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. Kaya mula noon, kinaya pa ba ng mga tao na maibalik yung tunay na kapayapaan sa ganang kanila lamang? Kahit nahiwalay ang kaugnayan nila mula sa Diyos na Jehovah? Sinasabi po ng Jeremias 10:23, ang ganito, kaya ba natin na ibalik ang tunay na kapayapaan? Jeremias 10:23. Ito po ang sabi, alam na alam ko, O Jehovah, na ang landasin ng isang tao ay hindi sa kanya. Hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Sabi po doon na hindi para sa taong lumalakad ang ituwid man lang ang kanyang sariling hakbang. Ibig sabihin, kung ang sarili natin ang magdedesisyon o mga hakbangin o mga solusyon ng mga problema, ang ating susundin, hindi ito mamamalagi at hindi tatagal ang mga ito kasi hindi natin kayang lutasin o solusyonan ang problema ng sangkatauhan na walang kaugnayan sa Diyos ng kapayapaan. Halimbawa na lang, meron ba sa history ng mga tao ang nag-alis man lang ng sakit at hindi na bumalik muli? Wala. Meron ba sa history ng tao na bumuhay ng mga patay? Wala. Walang nakagawa noon. So ito yung mga bagay na walang nagawa ang mga tao kasi ang Diyos na Jehovah lang ang may kakayahang ibalik ang mga bagay na iyan. Kasi si Jehovah naman po talaga ang may permanente at namamalaging solusyon para sa mga problema na naidulot ng mga rebelde sa Hardin ng Eden. Yan ang rason kung bakit sa kabila ng pagsisikap ng mga taong maging mapayapa o magtuwid man lang ng kanilang sariling landas, ay hindi nila lubusang magagawa kasi hindi sila nakikipagpayapaan muna kay Jehovah tulad ng unang kaugnayan ni Adan bago siya magkasala. Gayun din, habang dumarami ang mga tao sa lupa, ang mga tao ngayon ay nag-iisip na parang normal na lang yung mga bunga ng pagkakasala ni Adan. Sabi nila, doon din naman tayo mapupunti. Anong pag-asa? Mamamatay rin naman tayo eh. Gawin na lang ang gusto natin gawin. Ano pat parang wala na silang pag-asa na maibalik yung tunay na kapayapaan sa sangkatauhan. Kaya't iniisip na lang nila na magkakaroon lang ng kapayapaan at katawasayan kung unang-una, mapera ka. Pangalawa, walang digmaan na sabi nila.
Pangatlo, kapag may pera ka, syempre, kaya mong bayaran yung mga securities. Meron kang security sa bahay, meron kang security sa labas, at yung iba naman, umaasa sa police visibility. Kaya nagkakaroon sila ng sense ng security dahil sa mga nakikita nila. Pero ang tanong, yun nga ba ang tunay na kapayapaan, mga kapatid? Hindi yon actually ang tunay na kapayapaan at katiwasayan. Kasi yung mga bagay na iyan, temporaryo lang yan. Hindi yan namamalagi tulad ng sinasabi ng Diyos na Jehovah. Sinasabi naman sa Isaiah 48:18 ang ganito. Pakisuyo, basahin natin. Isaiah 48, talata 18. Ito po ang sabi. Kung magbibigay pansin ka lang sa mga utos ko, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog at ang katwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Muli, nagpaalala ang Diyos na kung magbibigay pansin daw po tayo sa kanyang mga utos o salita, magiging kagaya daw po ng ilog ang ating alin? Tama po, no? Ang ating kapayapaan na magiging kalmado at walang alon. Tulad ng nakikita natin sa larawan, pakisuyo po. Yan. Nung sinulat ni Isaias, yung salitang binasa natin, malamang na nasa isip niya, yung demographics ng nakapalibot sa Jerusalem. Nakikita niya yung mga nakikita natin ngayon sa larawan. Actually, yung nakikita po natin sa larawan na yan ay kuha mula sa Ilog Jordan, kung saan ito ay mapayapa at walang alon-alon man lang. So, ganyan daw po magiging ang ating kapayapaan kung ating sasaalang-alang at babasahin at ikakapit ang salita ng Diyos na Jehovah. Sa katulad na paraan, maraming salamat po sa pag-flash ng larawan. Para po magkaroon din po tayo ng kapayapaan at maging tiwasay tayo, kailangan nating ibigin ang Diyos at sumunod sa kanyang matuwid na mga simulain. Kasi kung gagawin po natin ito, tsak na pagpapalain tayo ni Jehovah, tulad ng sinasabi sa Filipos 4:9, na kung saan sinasabi niyang, kung gagawin natin ang mga ito, sasaatin ang Diyos ng kapayapaan. So may kapayapaan kapag ang Diyos na Jehovah ay sumasa atin. Ngayon, nakuha na po natin yung unang punto, mga kapatid. Dako naman po tayo sa ikalawang dahilan kung bakit hindi natin makamit ang tunay na kapayapaan at katiwasayan sa panahon natin ngayon. Ang ikalawa ay dahil ang tagapamahala sa sanlibutang ito ay si Satanas na Diablo, ang sanhi ng puot at tigmaan ng sanlibutan. Sa ngayon, di tulad dati, mas matindi na ang impluwensya ni Satanas sa sanlibutan. Bakit? Ito ay dahil wala na sila sa langit. Kasama na natin sila dito sa lupa. Sinasabi po sa Apokalipsis 12:9 na pinalayas na si Satanas at ang kanyang mga demonyo doon sa langit at nandito na sila sa lupa noong 1914. Para po sa kapakinabangan ng ating mga interesado at mga inaaralan sa Biblia, maaari po nating tanungin ang ating katabing mga saksi may patungkol sa petsang ito. Kaya mula noon, lalong nagsisikap si Satanas at ang kanyang mga demonyo na iligaw ang mga tao. Ano pong naging resulta dahil sa mga bagay na yan? Lalong tumindi ang puot, tigmaan, at iba pang mga kasamaan. Kahit anumang pagsisikap ng mga tao na abutin ang kapayapaan, ay hindi nila kayang masolusyonan ang mga problema ng sangkatauhan dahil nandito mismo si Satanas sa lupa kasama pa ng iba pang mga demonyo niya na patuloy na nagliligaw sa lupa. Kaya kahit anong pagsisikap nila, kahit anong pagtatry nila, kahit anong effort, kung nandito pa rin naman si Satanas at gumagawa ng mga bagay na ikapuproblema ng lahat, wala rin. Nauuwi pa rin sa problema. Baka po maisip niya, mga kapatid, kung andito si Satanas, mga tao tayo kaya ba nating kalabanin itong
espiritong nilalang na ito? Baka maisip natin na espiritu yan. Tayo mga tao lang. Sino kaya ang makapag-aalis ng gayong nakahihigit taong mga manunulsol ng digmaan at pagkakapuotan? Ang Biblia ay sumasagot. May good news ang Bible tungkol dyan. Apokalipsis 20, 1-3. Pakisuyo po, basahin natin. Apokalipsis 20, 1-3. At nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang susi ng kalaliman, at isang malaking kadena. Sinunggaban niya ang dragon, ang orihinal na ahas, ang Diablo at Satanas. At iginapos ito sa loob ng 1,000 years, 1,000 taon. At inihagis niya ito sa kalaliman, at isinara iyon, at tinatakan ang pasukan, para hindi na ito mailigaw ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos, pakakawalan ito ng kaunting panahon. Sino po kaya ang yung anghel na tinutukoy dito na bumaba mula sa langit, na may hawak na susi? Mayroon daw hawak na susi yung anghel na yan eh. Ito ay si Miguel na Arkanghel. Siya rin yung tinatawag na prinsipe ng kapayapaan, na siyang kilala natin bilang ang ating Panginoong Hesukristo. Opo, mga kapatid? Si Jesus po ang bababa mula sa langit upang sunggaban ng dragon, ang matandang ahas na si Satanas, at siya ay ihahagi sa kalaliman na parabang isang kalat na ililigpit. Saka lamang maaaring tamasahin ang buhay sa tunay na kapayapaan at katiwasayan kapag wala na siya. Magsisimula na ngayon ang pagtamasa natin ng buhay na tunay at tunay na kapayapaan. Kaya kailan po ba maaaring maibalik ang tunay na kapayapaan at katiwasayan? Una, tatalakay natin, kailangan muna nating maibalik ang kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. Ikalawa, at kailangan ding maiwala si Satanas at ang kanyang mga kampon sa lupa. Isa po itong patunay na tinitiyak sa atin ng Diyos na Jehovah na layunin niya pa rin magkaroon tayo ng namamalaging kapayapaan dito sa lupa. Opo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang prinsipe ng kapayapaan. Sa totoo lang mga kapatid at aming inaaralan sa Biblia, nabubuhay na po tayo sa panahong nagaganap na itong mahalagang pangyayari na naihula sa Biblia. Kung ating aalalahanin yung inihula ni Daniel sa imaheng napanaginipan ni Nabucodonosor, naalala po ba natin yan? Meron daw isang malaking tipak na bato ang natipag mula sa bundok at tumama sa imaheng ito. Pakisuyo po sa ating larawan. Yan, maraming salamat. Tulad po ng nakikita natin sa larawan, ang imahen ay lumalarawan sa pandaigdig na kapangyarihang dumaan at dumaraan sa kasaysayan ng tao. Subalit, nasa na po tayo kaya ngayon mga kapatid? Tulad po na nakikita natin sa larawan. Pamilyar po tayo sa pagkakasunod-sunod ng bawat pandaigdig na pamumuno dyan, Actually, nandun po tayo sa bandang paanan. Ito po ay Anglo-Amerikano. Dahil itong kumakatawan sa Anglo-Amerikano, yung paa, pansinin po natin, mga kapatid, kung saan ang point of impact ng bato na naalis mula sa bundok na yan. Papunta po ba ito sa ulo? O sa katawan? O sa binti? O sa balakang? Hindi, Papunta daw po ito sa paa. Ano daw po ang world power na lumalarawan sa paa uli? Ito ay Amerikano. Anglo-Amerikano. Anong bansa po ang world power sa ngayon? Hindi ba Anglo-Amerikano din? Amerikano din? Kaya't saang yugto na po tayo muli ng panahon bago wasakin ang kinakatawan ng imahen ng pamamahala ng mga tao? Ito po ay malinaw na sa ating panahon ngayon. Opo, sa panahon natin, tatama ang bumubulusok na bato na nakikita natin sa larawan, ang mesyanikong kaharian na siyang magsasauli sa atin ng kapayapaang hinahangad natin ng bawat laman sa buong lupa. Kaya hindi naman, bago tumama yung batong yan, yung nakikita natin yan, o ang pagdating ng Armageddon, meron pang mga pangyayaring dapat nating abangan.
So, alam natin na sa panahon natin, tatama yung mesyanikong kaharian. Sa panahon natin, magkakaroon ng malakihang pagbabago sa buong lupa. Ito naman po yung dapat nating abangan bago dumating ito. Una, isa sa mga binanggit ng unang Tesalonica 5:2-3 ang ganito. Pakisuyo po, basahin natin. Unang Tesalonica 5:2-3. Ito pong sabi, dahil na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehovah ay kagayang-kagaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi na nila, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak at hinding-hindi sila makakatakas. Paano natin kaya maririnig yan? Sabi dyan, no? Meron daw pong pagsigaw, paghiyaw, magsasalita sila. Ang sabi dyan, kapayapaan at katiwasayan. Pwede kaya nating marinig ang mga ito sa iba't ibang yugto ng pangyayari? Pwede rin kaya natin itong marinig ng isang deklarasyon lang? Yan ay para sa atin, aabangan natin yan. Kasi pag nag-declare ang United Nations ng mga bagay na iyan, ng kapayapaan at katiwasayan, tsak tayo na nasasangkot ang politiko o mga leader ng lahat ng bansa sa pagde-declare na iyan. At ganun din naman, maaari ding makihiyaw ang mga huwad na reliyon sa deklarasyong ito. So, ayan ang isa sa mga abangan natin. Ulitin ko po, hihintayin natin ang magdeklara ang kumakatawan sa buong bansa o pangglobong alyansa ng peace and security o kapayapaan at katawasayan. Kaya lang, pag narinig ba natin itong nag-declare sila ng peace and security, maniniwala kaya tayo, mga kapatid? Peace and security nga ba talaga ang hatid nila para sa sangkatauhan? Sige, tingnan natin. Mula po sa ating natutunan, pwede ba magkaroon ng peace and security ng hiwalay sa Diyos o nang hindi nila kinikilala ang Diyos na Jehovah? Pwede kaya? Hindi. Sunod, pwede kaya magkaroon ng peace and security ng gumagala-gala pa rin si Satanas at kasama niya ang mga dyablo dito sa lupa? Hindi rin. Kaya alam po natin, hindi tunay na kapayapaan ang kanilang idinideklara. At na ito rin ang magiging hudyat ng pasimula ng isang kapighatiang hindi pa naitala sa kasaysayan ng mga tao. Pagkatapos ng pangyayaring yan, pagkatapos ng malaking kapighatian, sasalakayin at wawasakin ng mabangis na hayop o ng 10 sungay na kubang katawan sa Liga ng mga Bansa o United Nations ang huwad na relihiyon na laging sumasali sa mga politikal na usapin ng mga bansa. Imagine natin mga kapatid, kasama pa sila sa deklarasyon ng peace and security. Pero bandang huli, sila rin pala ang unang babalikan nitong pinagmamalaki nilang United Nations. Pagkatapos wasakin ang huwad na relihiyon, at saka naman ang pagtama ng makasagisag na bato, ang pagdurog ng kaharian ng Diyos na pinag-aharian ni Jesus sa lahat ng pamahalaan ng mga tao. Matapos magtagumpay ang ating hari, si Jesus, tsaka naman ibubuli si Satanas at ang kanyang mga dyablo sa kalaliman at doon pa lang magkakaroon ng tunay na kapayapaan at katiwasayan sa loob ng milenyong paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag nangyari yon, gusto niyo po bang malaman ang mangyayari sa hinaharap? Gusto niyo po bang magkaroon tayo ng konting teaser kung ano po ang aabangan natin pagkatapos ng mga bagay na ito? Sinasabi sa Isaiah 11:6-9, ito na po ang titingnan natin, na magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at hayop. Imagine niyo mga kapatid, isang toddler, pasusuhing bata. Paglaruin mo sa harapan ng lungga ng isang kobra, ano kayang pwedeng mangyari? Kung sa panahon natin ngayon, posible ba yan? Baka mapahamak ang bata. Pero sinasabi sa atin ng kasulatan, sa hinaharap, paglaruin mo ang bata dyan, naglalaro lang silang dalawa.
Hindi siya tutuklawin, hindi siya sa kahit paano man sasaktan. Kapit din po yan sa iba't ibang mabangis na hayop. Leopardo, sa oso, sa mga leon. Lahat yan magiging mapayapa. Kaya ba ng mga tao yan gawin ngayon? Di po. Pero ang Diyos na Jehovah, kayang-kaya. Isa pang pangyayari na aabangan natin. Sunod naman, sinasabi po sa Isaiah 35:1 na wala nang magiging disyerto o ilang. Malamang na hindi na ganun magiging sobrang init yung ating mundo. Ito yung sagot sa global warming. Itong sagot sa mga natutunaw na yelo sa taas at baba ng mundo. Ito ang sagot sa mga polusyon na meron ang mundo natin ngayon. Ibabalik ng Diyos na Jehovah yung dating kalagayan ng mundo, kung saan ang mundo ay napakaganda, green, habitable, at walang polusyon sa kahit saan man lugar. At magiging isang paraiso ang lupa. Hindi na tayo mamumblema pagdating sa mga makikita natin sa lupa. Walang tax, walang declaration kasi lahat ito ibibigay, igagrant sa atin ng Diyos na Jehovah. Kamusta naman po kaya ang kalusugan ng bawat isa? Sa Isaiah 33:24, sinasabi na mawawala na ang mga nagdadala ng sakit sa sangkatauhan. Maging gawa man ito ng tao o sakit na nakukuha sa kapaligiran, mawawala na. Losartan, amlodipine, wala na yan. Hindi na natin kailangan yan, mga kapatid. Mefenamic acid, wala na rin po yan. Dahil aalisin iyang lahat ng Diyos na Jehovah at hindi na natin kailangan yan. Ganun din yung mga pasilidad, mga hospital, at yung mga profesional na mga doktor, tulad ng mga doktor, mga nurse, hindi na natin kailangan. Bakit kamo? Wala na sakit. Hindi na magkakasakit ng mga tao. Ganun din naman, hindi rin magiging boring ang mabuhay magpakailanman. Kasi magkakaroon tayo ng napakaraming magagawa sa bawat araw ng ating buhay. Tulad ng sinasabi sa atin ng Isaiah 65:21 hanggang 23. Pakisuyo po sa huling larawan natin. Ayan mga kapatid. Nakikita niyo po ba ang sarili niyo sa larawan na iyan? Nakikita po ba ninyo ang sarili niyo na masaya? Nakikita niyo po ba ang sarili niyo na walang sakit? Hindi matanda ang bawat isa, kumakain tayo ng sapat. Walang threat sa ating security. Hindi tayo kailangan magsumbong at mangamba na merong maaring sumakit sa atin. Tayo ay magtatanim, gagawa ng bahay, at napakarami pang magagawa at hindi tayo mapapagod ng walang saysay. Kasi ang lahat ay bibigay sa atin ng Diyos na Jehovah. Yan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan. Tapos, ang kaaway ng sangkatauhan na matagal nang sumasalot sa ating lahat, ang kamatayan, mawawala na rin. At kapag nawala na ang kamatayan, bubuhay naman muli ang ating kaibigan, ang ating kapatid, ang ating magulang, ang ating mga anak. Hindi ba isang yugto ng panahon na talagang kaabang-abang, mga kapatid? Isang yugto na talagang ang Diyos na Jehovah ay nagbabalak at gustong-gusto niyang ibigay sa atin ang lahat ng yan. Kaya yan yung mga aabangan natin. Sa ngayon, mga kapatid, sinusunod ng mga lingkod ni Jehovah ang kanyang utos na huwag mag-aral ng pakikipagdigma at namumuhay sila ng payapa sa isa't isa. Bagaman magulo ang mundo ngayon, pero sa loob ng kongregasyon ni Jehovah, ang lahat ng mga nagkakapit ng Biblia ay nakakatamasa na ng espiritual na kapayapaan. Kaya pinakikisuyuan namin ang mga interesado at Bible study, pakisuyo. Hanapin ninyo ito sa loob ng kongregasyon at makikita ninyo ang kapayapaan. Inaanyayahan ka namin kumuha pa ng lalo pa ng kaalaman tungkol sa Diyos na Jehovah at napakalapit na magkaroon ng tunay at namamalaging kapayapaan at katiwasayan. At ngayon na ang panahon upang lubusan ka magtiwala sa Diyos na Jehovah. Kaya nawa ay palakasin natin ang ating kaugnayan sa Kanya. Tulad ng na inawit natin kanina, ang kapayapaan ay hindi na magwawakas kailanman. Sama-sama natin niyang tunghayan. At muli mga kapatid, nais ko pong batiin ang bawat isa sa inyo. May the true peace be with you. Magandang umaga po.
Maraming salamat, Brother Ray, sa napapanahon at nakakapagpatibay na pahayag na yon. Ano? Ngayon po ay dadako na po tayo doon sa ating susunod na pagpupulong, yung pag-aaral po ng bantayan. Papangasiwaan po tayo ni Brother Ray Barin. Bago natin tunguhin mga kapatid yung ating pag-aaral ng bantayan, tayo muna ay aawit. Kaya kung angkop sa inyong kalagayan, pakisuyong tumayo, awitin natin yung song number 98. Ang kasulatan, nagmula sa Diyos. Ikalawang Timoteo 3:16 at 17. Subaybayan natin ang himig. Ang tema na pag-aaralan natin ngayong umaga ay kung bakit mahalaga ang mga prinsipyo sa Biblia. Hango ito dun sa temang teksto sa Roma 12:1, sabi doon, maglingkod kayo sa Diyos gamit ang inyong kakayahan sa pangangatwiran. Kaya doon iikot yung ating pag-uusap, ano? Ano ba yung kung bakit mahalaga yung mga prinsipyo sa Biblia. Kaya matututunan natin kung ano yung mga prinsipyo at kung papaano natin mahanap ang mga ito habang nagbabasa tayo ng Biblia. So, may mga punto na mapapalitaw. Halimbawa, ano yung mga prinsipyo sa Biblia? Malalaman natin yan. Paano natin malalaman kung ano yung mga prinsipyo na binabanggit sa Biblia? At gayon din, bakit mahalaga na maintindihan natin yung prinsipyo, yung kahulugan ng prinsipyo. At ngayon din, mapag-uusapan din natin kung paano natin mahanap ang mga prinsipyo sa Biblia at siyempre, kung paano tayo magiging determinado na sundin ang mga prinsipyo sa Biblia. Kaya maganda ang ating pag-uusap matatalakay ngayon. Inaasahan ng inyong pakikibahagi mga kapatid. Bilang pagpapasimula, subaybayan natin yung pagbasa sa unang dalawang paragraph. Pakisuyuan natin si Brother Gaton sa pagbasa. Isang sinaunang aklat ang Biblia. Sinimulan itong isulat mga 3,500 taon na ang nakalilipas at natapos ito halos 2,000 taon na ang nakakaraan. Pero buhay ang salita ng Diyos at nakakatulong pa rin ito sa atin hanggang sa ngayon. Milyon-milyon na nagsasabi na nagagamit nila ang Biblia para makagawa ng tamang mga desisyon at maging masaya. Pero kahit sinaunang aklat ang Biblia, bakit praktikal pa rin sa ngayon ang mga payo nito? May dalawang dahilan. Una, nagmula ang mensahe nito sa buhay na Diyos, ang mailalang natin na pinakamarunong sa lahat. Ikalawa,
Naglalaman ng Biblia ng mga prinsipyo na hindi naluluma. Kaya mula noon hanggang ngayon, nakakatulong sa mga tao ang mga prinsipyong ito para maharap ang anumang problema. Salamat. Tanong sa unang dalawang parapo sa letter A, bakit masasabing sinaunang aklat ang Biblia? Bakit masasabi natin na sinaunang aklat ang Biblia? Brother Banikid. Dahil libo-libong taon na ang nakalipas mula nung isulat ito, kaya masasabi natin na isa siya sa pinakamatandang aklat sa mundo. Ayan. Pinakamatandang aklat. 3,500 years ang nakalipas nung isulat ito. Sister Espejo. Karagdagan lang, kahit na matagal na ito na isulat, malalaman din natin dito yung kasaysayan, yung mga kasalukuyan nangyayari at kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap. Ayan. So, yun yung mga katangian ng aklat na Biblia. Pero sa letter B, bakit practical pa rin sa ngayon ng mga payo ng Biblia? Sister Arlige. May dalawang dahilan bakit practical pa ang Biblia sa ngayon. Una, ang mensahe nito galing sa buhay na Diyos na may lalang natin na si Jehovah. At ang pangalawa, naglalaman ang Biblia sa mga prinsipyo na hindi naluluma. Kaya milyon-milyon sa ngayon mga tao na nakakatulong sa kanila ang mga prinsipyo diyan na makaharap ang mga anumang mga problema na hinaharap nila. Ayan, kaya napakaganda, no? Gandang aklat ng Bible at marami itong naitutulong sa atin kahit na sa panahon sa ngayon. Kaya tingnan natin, ano ba yung matatalakay natin sa ating pag-aaral? Sabaybayan natin yung 3. Ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Bakit napakahalagang maintindihan natin ang mga ito? Paano natin mahahanap ang mga prinsipyong ito habang nagbabasa ng Biblia? Sasagutin sa artikulong ito ang mga tanong na iyan. Titingnan din natin ang ilang turo ni Jesus na nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga prinsipyo. Salamat. Tanong sa 3, anong mga tanong ang sasagutin sa artikulong ito? Ano yung mga tanong? Sir Dan. Ano ang mga prinsipyo sa Biblia at bakit napakahalagang maintindihan natin ang mga ito? Paano natin mahanap ang mga prinsipyong ito habang nagbabasa ng Biblia? Ayan. Pagkatapos, ano rin yung isa pa na mapag-uusapan natin? Ano pa yung isang titignan natin, Sister Vanji? Titingnan din po natin ang ilang turo ni Jesus na nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga prinsipyo. Salamat. Kaya, umpisahan na natin, yung unang punto, ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Sabaybayan natin yung 4. Ang mga prinsipyo sa Biblia ay ang mga katotohanang basehan ng mga utos ng Diyos. Kung minsan, ang mga katotohanan ito ay ibinibigay rin bilang utos o batas. Pero nakahihigit ang mga prinsipyo kaysa sa mga batas. Kadalasan ang mga batas ay angkop lang sa isang partikular na panahon o sitwasyon. Pero mas malawak ang sakop ng mga prinsipyo. Makikita sa mga ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Jehovah ang isang batas, kaya natutulungan tayo ng mga ito na malaman ang kaisipan niya. Pwedeng gamitin ang prinsipyo sa iba't ibang sitwasyon at hindi ito naluluma. Kaya magbago man ang mga batas, hindi magbabago ang mga prinsipyo. Salamat. Tanong sa 4, ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Prinsipyo sa Biblia. Sister Hopia. Ang mga prinsipyo sa Biblia ay mga katotohanan na nagpapakita ng kaisipan at pamamantayan ni Jehovah. Sila ang gabay ng tamang desisyon sa iba't ibang sitwasyon at hindi nagbabago kahit lumipas ang panahon. Salamat. Ano pa yung ibang description ng prinsipyo? Prinsipyo sa Biblia. Ayan, Sister Barin.
Bukod pa dun ay mas nakakahigit po ang prinsipyo kaysa sa batas kasi yung batas, limitado lang yung application nito pwedeng sa isang particular na panahon o sitwasyon, pero yung prinsipyo naman po, mas malawak ang scope niya. Yan. No. Yung batas mayroong expiration. Yung prinsipyo, wala. Brother Alburo. Nagbabago ang mga batas. Pero ang prinsipyo isimulain, hindi ito kailanman magbabago ayon sa Isaiah 48. Salamat. Si May, kasi dito sa harap. Makikita rin po sa mga ito ang dahilan kung bakit ginawa ni Jehovah ang isang batas. Kaya natutulungan po tayo ng mga ito na malaman po yung kaisipan niya. Ayan. No. Magandang punto yan, ano? Mas nakikilala natin kung paano mag-isip si Jehovah dahil sa mga prinsipyo. Kaya napakahalaga na matutunan natin ito, no? Tingnan natin yung kaibahan ng batas at ng prinsipyo. Talakayin natin na mas detalyado yan sa 5. Para mas maintindihan natin ang pagkakaiba ng batas at ng prinsipyo, pag-isipan ng ilustrasyong ito. Sinabi ng isang nanay sa maliit niyang anak, "Huwag mong hawakan ang kalan." Utos iyan. Pero ito ang prinsipyo o dahilan kung bakit binigay ang utos na iyan. Huwag kang hahawak ng mainit na bagay kasi masasaktan ka. Totoo rin ang prinsipyong iyan pagdating sa iba pang mainit na bagay na pwedeng makapasok, gaya ng plancha o heater. At hindi lang iyan limitado sa mga gamit na nasa loob ng bahay. Siyempre, habang lumalaki ang bata, malamang na gagamit na siya ng kalan. Pero kailangan pa rin niyang mag-ingat para hindi siya mapaso sa paggamit nito. Kaya kahit hindi na niya kailangang sundin ang utos ng nanay niya, totoo pa rin ang prinsipyong naging basihan nito. Salamat. Tanong natin sa 5. Ano ang pagkakaiba ng batas at ng prinsipyo? Pwede tayo magbigay ng ilustrasyon gamit yung larawan. So, yung pagkakaiba ng batas at ng prinsipyo. Sister Sheila. Ang batas ay isang tiyak na utos para sa isang sitwasyon na pwedeng magbago depende sa kalagayan. Pero ang prinsipyo ang dahilan o batayan kung bakit ibinigay ang utos na iyon. At pwede din itong gamitin sa maraming sitwasyon. Isang halimbawa na binigay dito, sinabi ng nanay sa anak na huwag mong hawakan ang kalan. Iyan ang batas o utos na pwede magbago katulad ng kung hindi na mainit ang kalan, pwede nang iutos ng nanay sa anak na linisin niya ito dahil hindi na siya masasaktan dito. Samantalang ang prinsipyo katulad ng huwag hahawak ng mainit na bagay kasi masasaktan ka, pwedeng maikapit kahit sa ibang bagay na nakakapaso tulad ng plancha o heater. Hindi ito pwedeng baguhin sapagkat lahat ng bagay na mainit kung hawakan mo ay talaga masasaktan ka at kahit lumaki na ang bata at gumamit na ng kalan, totoo pa rin ang prinsipyong ito kaya mag-iingat siya na hindi mapaso dito. Yan. Simpleng pagtingin dun sa... Salamat, sister. Salamat, sister. Simpleng pagtingin dun sa picture, makikita nyo na. Dalawang bahagi ang picture na yan, di ba? Napakaganda ng paglalarawan dyan. Prinsipyo o batas, prinsipyo. Gamitin natin yung picture, mga kapatid. Sinong gustong magkomento? Sister Pambit. Sa picture nakita natin na noong bata pa, yung anak niya, ang batas o ang utos ay huwag hawakan yung kalan. At nakita nga natin yung kamay niya talagang iniiwas pa niya o pinapaiwas niya yung kanyang anak dun sa kalan. Pero yung utos na yon ay nagbago nung ito ay lumaki na. Yung nasa kanang picture, malaki na ito, tinitignan na lang niya, pero pareho pa rin na hindi niya hinahawakan yung direkta yung kalan dahil mapapaso. Pero dahilan sa alam na nung anak yung prinsipyo na idiniin sa kanya ng kanyang ina, siya mismo ay nag-iingat na rin at sa handle na lang siya nakahawak. Ayan. No. Kita natin yung kaibahan, ano? Imagine niyo kung gagawing batas lahat yan. Huwag mong hawakan ng kalan, huwag mong hawakan ng plancha, huwag mong hawakan ng heater. Napakarami naman, ano? Pero isang prinsipyo lang yun. Di ba? Brother Alburo. Ang batas, direkta.
prinsipyo indirect. Ayan. Sister Delgado. Yung batas po limitado, tsaka pwedeng gawa ng paraan para hindi masunod. Pero yung prinsipyo, sakop nun yung lahat. Ayan, mas malawak ng prinsipyo. Father Banikid. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Yung binanggit kanina sa paragraph 4, yung Matthew 22:37. Anong sabi niyan? Dapat mong ibigin si Jehovah na yung Diyos. Ano yan? Prinsipyo o batas? Isang batas yan na dapat iuutos yun sa atin. Pero yung prinsipyo, makikita natin nung nasa awit 19:111. Binabanggit doon na ang iyong paalala ay permanente kong pag-aari dahil ang mga iyon ang nagpapasaya sa puso ko. So makikita natin yung prinsipyo na dyan, mas malawak na. Kung dahil iniibig natin si Jehovah, ginagawa natin ang isang bagay na hindi na kailangan na iutos sa atin dahil mahal natin siya. At yun ang nagpapasaya sa puso natin. Kaya natin ginagawa yung ating paglilingkod sa Kanya. Ayan, salamat. No. So, sige. Brother Pambid. Kanina nabanggit yung principle ay yung katotohanang basihan. So yung principle, doon nanggagaling yung mga batas. Yung principle ay may epekto sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Samantalang yung batas, yun ay maaring specific na time lang o specific situation, yung application niya. Ayan. No. Okay. Ganda, no? Sister Ursal. Kaya makikita natin sa picture, yung utos ng nanay, yung batas ng nanay na huwag hawakan yung kalan at siya ay mapapaso. Nung bata pa yung anak niya iniutos. Nung malaki na, hindi na niya sasabihin yun kasi obsolete na yun. Ayan, ano. Nag-expire na yung utos na yun. No. Naintindihan na nung anak niya, kasi malaki na nakakapaso kasi, masasaktan siya. So hawakan lang niya sa handle. So, napakaganda ng mga paghahalimbawa rito. Nakita natin na malinaw yung pagkakaiba ng batas o ng utos at saka ng prinsipyo. So, ang pag-usapan natin, particular ngayon, ay yung prinsipyo ng Biblia. Kasi ito'y mahalaga. No? Bakit mahalagang maintindihan ng mga prinsipyo sa Biblia? Sige, subaybayin natin yung 6. Dahil mahal tayo ni Jehovah, binibigyan niya tayo ng espesipikong mga batas na tutulong para makaiwas tayo sa panganib. Bukod dyan, tinutulungan niya rin tayong maintindihan ng mga prinsipyo o dahilan kung bakit may ganoong mga utos. Hindi nagbibigay si Jehovah ng utos para sa lahat ng sitwasyon. Pero naglalaan siya ng patnubay gamit ang salita niya para magawa pa rin natin ang tama at makagawa tayo ng matatalinong desisyon kahit walang direktang utos. Sa paglalaan sa atin ng mga prinsipyo, ipinapakita ni Jehovah na nagtitiwala siya sa atin at binibigyan niya tayo ng kalayaang gumawa ng desisyon na magpapatunay na mahal natin siya at gusto natin siyang sundin. Salamat. Sa 6, sa letter A, ano ang inilalaan sa atin ni Jehovah gamit ang salita niya? Dito sa harap, Sister Matubis. Naglaan po si Jehovah ng patnubay para po makagawa tayo ng tama at makagawa rin po tayo ng matatalinong desisyon kahit wala pong direktang utos o batas. Ayan. Salamat. Meron pa kayong komento? Ano pa yung, dahil mahal niya tayo, ano ba yung binigay niya sa atin? Sister Quesedo? Si Christine? Sa'yo. Dahil mahal na mahal po tayo ni Jehovah, binigyan niya po tayo ng mga espesipikong mga batas na tutulong po sa atin para makaiwas sa mga panganib. At tinutulungan niya rin din po tayo na maintindihan po yung prinsipyo niya o dahilan kung bakit may mga ganong utos po siya. Ayan.
Naisip niyo ba kung bakit hindi na lang puro batas ang binigay? Kasi mas madali yun eh. Yes or no lang. Bawal o hindi. Sister Lusong. Mahal po tayo kasi ni Jehovah, kaya binigyan niya po tayo ng kalayaang magpasya, gumawa ng sariling desisyon para maipakita din natin na mahal natin siya at gusto natin siyang sundin. Kaya prinsipyo yung mga binigay niya para may kalayaan tayong makagawa ng mga matatalinong desisyon sa buhay. Tama yun, ano? Kahit walang direktang utos. Medyo ano ng konti yung punto sa question B, pero talakayin pa rin natin. Paano ipinapakita ni Jehovah na nagtitiwala siya sa atin? Brother Espeo. Kung doon sa Galatia 5:13, siya ay nagtitiwala sa atin dahil binigyan tayo ng kalayaan na magudyukan ng pag-ibig at maghasik na huwag itaguyod ng makasariling tunguhin na inuuna ang pagpapalugod sa sarili. Pero ang pagtitiwala ni Jehovah ay gumawa tayo ng pagbabago at udyukan ng ating sarili ng pag-ibig na maglingkod na may dignidad upang ang pagtitiwala niya ay hindi magbabago kailanman. At napapatunay na mahal niya tayo at ang mga prinsipyong yan ay hindi magbabago. Salamat po. Sister Francia. Doon sa utos ng Santiago 2:11, binanggit doon yung espesipiko. Sabi doon, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay. Bakit sinabi ni Jehovah yon? Kasi gusto niya mapabuti tayo. Ayaw niya na gusto niya maging masaya tayo sa buhay natin. Kaya inilaan niya yung utos na yon na nakapapaloob doon yung prinsipyo sa Bible. Ayan. Yung prinsipyo, bakit inilaan din ito ni Jehovah? Nasaan doon yung pagtitiwala? Sister Barin, Shin. Guide lang po kasi yun o patnubay na galing kay Jehovah. Pero tayo pa rin po yung magdedesisyon kung susundin natin yun o hindi. Ayan. So may tiwala siya sa atin. Gagawin natin, susundin natin, base doon sa prinsipyo, at hindi yung dahil sa napipilitan lang tayo dahil batas eh. Hindi pwedeng hindi sundin, batas kasi, di ba? Pero pag prinsipyo, may option ka. Brother Francia, meron pa? Maganda yung binanggit dito sa Galatia 5:13. May isang dahilan din pala kung paano tayo kikilos dito. Ang sabi dyan, maudyukan sana kayo ng pag-ibig. Yung pag-ibig din na magpakilos sa atin na sumunod sa mga Bible principles. Ayan. Napakaganda, no? Napakamaibigin ni Jehovah para sa atin. Okay, tignan pa natin yung punto dito sa 7. Para makita kung bakit mahalagang maintindihan ang mga prinsipyo sa Biblia, pag-isipan ng ilustrasyong ito. Sa ilang bansa, may mga road sign na makikita sa tabi ng mga kalsada. Pinapakita ng marami sa mga sign na iyon ang mga batas na dapat sundin ng isang driver habang nagmamaneho. Kung hindi niya iyon susundin, mapaparusahan siya. Halimbawa, may mga sign na nagpapakita kung gaano kabilis siyang dapat magpatakbo o kung kailangan niyang huminto sa isang lugar. Mayroon ding ibang sign na hindi naman batas, pero makakatulong sa driver na makita ang posibleng mga panganib. Halimbawa, nagbababala ang ilang sign na nagiging madulas ang kalsada kung minsan o baka may mahulog na mga bato sa daan. Kapag nakita iyan ng isang mahusay na driver, iisipin niya kung paano niya maiiwasan ng panganib at mag-iingat siya sa pagmamaneho. Kaya kung umuulan, baka magdahan-dahan siya para makaiwas sa aksidente. Maikukumpara natin sa mga road sign na mga utos at mga prinsipyo sa Biblia. May mga paggawi na espesipikong sinasabi ng Biblia na mali, kaya iniiwasan natin gawin ang mga iyon. Pero nagbibigay rin ng Biblia ng mga prinsipyo na makakatulong para hindi tayo makapag-isip o makagawa ng anumang bagay na pwedeng mauwi sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. Malinaw, napakahalagang maintindihan natin ang mga prinsipyong basehan ng mga batas.
Salamat. So may picture ulit tayo, mga kapatid. Makikita natin yan. Ang question, magbigay ng ilustrasyon na nagpapakita kung bakit mahalagang maintindihan ang mga prinsipyo sa Biblia. Bigay daw tayo ng ilustrasyon. Yan, makikita niyo sa picture yung ilustrasyon na pwedeng gamitin. Bakit mahalaga na maintindihan ang mga prinsipyo sa Biblia? Sister Serdan. Maiko-compare po yung mga principles sa Bible sa mga road sign na nagbababala po ng mga posibleng panganib tulad nung nagiging madulas yung kalsada kung minsan o baka may mahulog ng mga bato sa daan. Yung mga ganun pong road sign, hindi yun direktang utos o batas. Tinutulungan lang nito yung mahusay na driver na makapag-ingat at makaiwas doon sa mga posibleng aksidente o panganib. Kaya ganun din po yung principle sa Biblia. Tumutulong po ito sa atin na makaiwas sa mga sitwasyon na pwedeng humantong sa posibleng pagsaway kay Jehovah. Yan, salamat. Doon sa ilustrasyon ng mga road signs, ano pa yung isang klase na sign? Brother Santiago. Halimbawa, kung tayo nasa loob ng expressway, malimit meron yan road sign na makikita kung gaano ka dapat kabilis magpatakbo. Pero kung nasa isang lugar ka naman, gaya ng paaralan, sigurado, hindi tayo magtatakbo ng napakabilis sa lugar na yun. Marahan tayo magpapatakbo. Kaya yun, yung mga espesipikong mga utos yun. Kasi kung hindi tayo susunod, pwede tayo magmulta. Ayun. No. Brother Ray. Tama po yan, ano? Kaya kapag po tayo ay nakita ng roads, halimbawa, specific ko yung 60 km per hour. Batas po yun. Hanggang doon lang talaga speed limit natin. Pero halimbawa, nakita natin na may slippery sign, magsi 60 km per hour ka pa rin ba? Option mo yon. Pero, ang sasaalang-alang mo dyan ay yung kaligtasan ninyo. Kaya makikita natin na maaaring maging prinsipyo ito. Kasi may choices ka. Pwede yung magpatakbo na mabilis or mas mabagal, depende sa choice mo. Kaya pinapakita natin na ganun din pala ang Biblia. Maaari tayong magkaroon ng choice kung prinsipyo yung pinag-usapan natin at batas para sa direktang utos sa atin. Ayan. Nakita na natin na malinaw na ngayon yung pagkakaiba ng dalawa at mapapahalagahan natin yung prinsipyo. Pag kinumpara mo yung dalawa sa batas at prinsipyo, mas mapapahalagahan natin yung prinsipyo. Okay, so malinaw na yun, ano? Tunguhin natin yung 8. May iba pang magagandang resulta kapag hinahanap natin ang mga prinsipyo sa Biblia at isinasabuhay ang mga iyon. Halimbawa, nasasanay tayong maintindihan ang tingin ni Jehovah sa mga bagay-bagay. Habang nagbabasa tayo ng mga ulat sa Biblia, hinahanap natin ang mga aral sa mga iyon. Pinag-iisipan natin kung bakit isinama ni Jehovah ang mga aral na iyon sa salita niya at kung paano iyon makakatulong sa atin. Kapag ginagawa natin iyan, natututo tayong gamitin ang kakayahan natin sa pangangatwiran para mapasaya si Jehovah. Napapatunayan natin sa sarili natin kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Okay, so yung mga kapatid, subaybay natin yung pagbasa Roma 12, 1 at 2. Kaya mga kapatid, dahil mawain ng Diyos, nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan bilang isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos para makapaglingkod kayo sa Kanya gamit ang inyong kakayahan sa pangatwiran. At huwag kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at perpektong kalooban ng Diyos. Salamat. Tanong sa 8, kapag hinahanap natin ang mga prinsipyo sa Biblia, nasasanay tayong gawin ang ano? Hinahanap natin yung mga prinsipyo sa Biblia. Ano yung nasasanay tayo na gawin ng ano? Sister Cho.
Nasasanay po tayong maintindihan yung tingin ni Jehovah sa mga bagay-bagay. Ayan. No? Kaya kapag ka nagbabasa tayo, ano yung isasama natin sa ating pagbabasa? Pag nagbabasa tayo ng Bible. Sister Rapis. Hanapin po dito yung mga aral na itinuturo ni Jehovah sa likod ng mga prinsipyong ibinibigay niya. Ayan. Ano yung mga aral? Ano pa? Ano pa yung hahanapin, ano pa yung uunawain natin sa ating pagbabasa ng Bible? Sister Kayubit. Ganon din po, pinag-iisipan po natin kung bakit isinama ni Jehovah yung mga aral na yun na sa salita at kung paano iyon makakatulong sa atin sa practical na kalagayan. Ayan, salamat. Paano sinusuportahan niya nung text na binasa natin, yung Roma 12:1 and 2? Tinutukoy dito sa buong paragraph na ito. Ano yung nakita niyong susing salita na ginamit doon sa teksto? Ngayon ang point na pinalilitaw niya. Brother Alburo. Nakita ko doon sa verse 2 na binanggit doon sa English na quit being fashioned after the system of things, but be transformed by making your mind over, that you may prove to yourself the good and acceptable and perfect will of God. Yan ang mapakabanggit sa New Translation of the Holy Scriptures. Pakisuyo na lang sa Tagalog, pwede nating basahin yun kung anong ibig sabihin. Ayan. No. Salamat. So magandang punto yun. Pero pa kayo nakitang punto doon sa teksto, tawag tayo sa Zoom. Kapag po ginawa natin na nag-aaral tayo at tinitignan yung mga lessons at prinsipyo doon sa Biblia, sinasanay po natin yung kakayahan nating mga tuwiran para makapaglingkod tayo kay Jehovah na mas mainam. Doon sa binanggit doon sa footnote, yung mga Israelita noon medyo nahirapan silang magbago kasi lagi silang sumusunod sa mga batas. So, yung pagtingin natin ngayon sa mga prinsipyo sa Biblia, tutulong sa atin yung para mas maging mabuti tayong mga lingkod ng Jehovah. Mapalapit tayo. Ayan, salamat. No. Padre Pambid. Doon sa huling bahagi ng talatang 1, binanggit doon yung kakayahan sa pangatwiran. So yun yung dinidevelop natin kapag nagbabasa tayo ng Biblia, hinahanap natin yung kung anong aral doon at kung paano natin makakapit. Nakikita natin kung paano minamalas ni Jehovah yung mga bagay-bagay at yun din yung dapat na maging pangmalas natin. Ayan. No. Kasi wala naman laging espesipikong batas sa bawat aspeto ng buhay natin. Di ba? Brother Tisara. Doon din po sa verse 2, makikita natin kapag nasanay tayong gawin niyon, hindi tayo mahuhubog ng sistema ito ng sanlibutan, kundi kabaliktaran, mahuhubog tayo sa pamagitan ng mga prinsipyo sa Biblia. Ibig sabihin nun, matutularan natin kung paano mag-isip at kumilos ang Diyos na Jehovah kapag lagi tayong tumitingin sa mga aral kung bakit ni Jehovah ginagawa yung isang batas. Ayan. Sister Banikid. At sa panahon po natin ngayon, talagang maraming sitwasyon o mga problema sa buhay na maaring hindi natin makita agad yung batas ni Jehovah, yung kanyang espesipikong batas para sundin. Kaya makakatulong sa atin yung pagbubulay-bulay dun sa mga simulain para makagawa tayo ng matalinong pagpapasya na naaayon pa rin sa mga pamantayan ni Jehovah. Kaya talagang kapag ginamit natin yung simulain ng Bible, natututuhan din natin na mag-isip at gayon din gamitin yung ating kakayahan sa pangangatwiran para makilala talaga yung mabuti at masama sa paningin ni Jehovah. Ayan. No. Nakita niyo ba kung doon sa footnote kung sino yung nung unang siglo, yung mga talagang nakakita nito ng kahalagahan ng mga simulain?
Brother Espejo? Sabi nga sa footnote, nung unang siglo, kailangan matutuhan iyan ng mga Hudyo na maging Kristiyano. Bago kasi sila maging Kristiyano, sumusunod lang sila sa maraming batas na ginawa ng mga relihiyosong leader nila. Yun, doon sila sumusunod sa mga utos ng sabi ng relihiyosong leader. Ayan. So, nung nakita nila yung mga prinsipyo, mga simulain, di ba? Nawala na yung kautusan. No? Although, may effect pa rin yun, kaya lang mas malawak na. No? Yung simulain ng pag-ibig na itinuro ng ating Panginoon Jesus. Doon na sila. Kasi mas malawak ang epekto nun eh. Di ba? Kaya nakita natin yung kahalagahan na maintindihan natin yung mga prinsipyo sa Biblia. Okay, so tungin natin yung 9. Kapag sinusunod natin ang mga prinsipyo sa Biblia, nagiging mas mabuting Kristiyano tayo. Dahil mas naiintindihan natin ang kaisipan ni Jehovah, nakakagawa tayo ng mas magagandang desisyon at nagiging mas malapit tayo sa Kanya. Baka kailangan sabihin ang maliliit na bata kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa iba't ibang sitwasyon. At baka sundin nila ang mga utos na iyon para lang hindi sila maparusahan. Pero hindi bata ang turing sa atin ni Jehovah. Nagtitiwala siya na gagawa tayo ng mga desisyon na kaayon ng kalooban niya. At kapag ginagawa natin iyan, talagang napapasaya natin siya. So subaybayin natin mga kapatid, Hebreo 5:13 at 14. Dahil ang bawat isa na umiinom pa rin ng gatas ay hindi nakakaalam ng salita ng katwiran, dahil siya ay isang sanggol. Pero ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang. Sa paggamit ng kanilang kakayahang umunawa, sinanay nila itong makilala ang tama at mali. Salamat. Tanong sa 9, ano pa ang magandang resulta ng pagsunod sa mga prinsipyo sa Biblia? Sister Gomez, dito sa harap. Kung susundin po natin yung mga prinsipyo sa Biblia, magiging mas mabuting Kristiyano tayo. Makakagawa po tayo ng mas magandang desisyon at magiging mas malapit tayo kay Jehovah. At kung gagawin po natin yung mga bagay na yan, mas mapapasaya natin si Jehovah. Ayan, salamat. No, ano yung nakita niyong magandang punto doon sa Hebreo 5:13, 14? Sister Kisedo. Pinapakita nga po ng teksto na kapag sinunod natin yung prinsipyo ni Jehovah, nagiging matured po tayo spiritually at hindi na po tayo nagiging bata na parang kailangan diktahan kung ano po yung dapat at yung dapat nating gawin. Ayan. No. Sister Fria? Sa study note po, yung salitang sinanay, sa Hebreo, yung literal na meaning po nun ay magsanay bilang atleta. Dahil nasanay ang isang atleta, mas na-improve po yung reflexes niya, nagiging instinct na lang yung mga galaw niya kapag paligsahan. Kaya sa katulad na paraan, kapag lagi po nating sinasanay yung kakayahan natin ng pangunawa at sinusunod yung principles ng Bible, kahit sa maliliit na desisyon natin, nasasanay po tayong makilala yung tama at mali at nakakagawa ng tamang desisyon kahit walang particular na utos yung Bible tungkol Yan. Napakagandang punto. No? Kailangan maging natural na sa atin. No? Gumana yung pagsunod sa mga prinsipyo. Kaya nakita natin kung bakit mahalagang maintindihan natin yung mga prinsipyo sa Biblia. Ngayon, ang question na naman, paano natin mahahanap yung prinsipyo? No? Habang nagbabasa tayo o nag-aaral ng Biblia. Sige, tingnan natin sa 10. Para makita ang mga prinsipyo sa Biblia, hanapin natin ang mga aral sa ulat na binabasa natin. Pwede rin nating alamin ang dahilan kung bakit ibinigay ni Jehovah ang isang utos. Kapag mas naiintindihan natin ang mga iyan, mas maiintindihan natin kung paano mag-isip si Jehovah. Pero para magawa iyan, dapat nating hingi ng tulong ni Jehovah sa panalangin kapag nag-aaral tayo. Dapat din nating pag-isipang mabuti ang mga nababasa natin. Pwede natin pag-isipan ang mga tanong na gaya nito. Bakit kaya ibinigay ni Jehovah ang utos na ito? Kung ipinagbawal ni Jehovah ang paggawing ito,
Ano kaya ang tingin niya sa paggawing katulad nito? Anong aral ang matututuhan ko sa ulat na ito at paano ko iyon magagamit sa buhay ko? Kapag natukoy na natin ang mga aral sa mga ulat at ang mga dahilan kung bakit binigay ang isang utos, makakagawa na tayo ng desisyong magpapasaya kay Jehovah. Salamat. Tanong sa 10, paano natin mahahanap ang mga prinsipyo sa Biblia? Tawag tayo sa Zoom. Magandang hingin natin ang tulong ng Diyos na Jehovah sa pamagitan nga ng panalangin kapag tayo ay nag-aaral ng kanyang salita. At ganun din na pag-isipan nating mabuti kung ano yung nababasa natin. At pwede nating pag-isipan yung mga tanong na bakit kaya ibinigay ng Diyos na Jehovah ang utos na ito? At kung ipinagbabawal ba ni Jehovah ang paggawing ito, ano kaya yung tingin niya sa paggawing katulad nito? At isipin din natin kung ano yung aral na matututuhan natin sa ulat na ating binabasa at paano yun magagamit natin sa ating buhay. Ayan, salamat. Bilang pagdidiin lang, ano yung hahanapin natin? Number 1? Ano yung hahanapin natin? Sister Rapis. Kung ano po yung aral doon sa binabasa natin. Yan. So number 1, hanapin yung aral. Ano pa? Sister Matubis. Alamin po natin kung bakit ibinigay ni Jehovah yung utos na yon. Yan, no? Di ba? Dalawang mahalagang bagay, no? Aral, ano yung matututunan, ano yung pakinabang, bakit? Ano yung dahilan? Bakit ibinigay ni Jehovah yung utos na yan? Kapag kaganoon daw tayo mag-aral, maghanap, ano yung makakamit natin? Ano yung makukuha natin? Sister Sardan, pasayo. Mas maintindihan natin kung paano mag-isip si Jehovah. Ayan. At syempre, gusto natin yung ganun. Kung alam natin kung paano siya mag-isip, edi gagayahin lang natin yon. So nakita natin kung paano maghanap ng mga prinsipyo sa Biblia. Meron pa tayong mga halimbawa ng mga kung paano mahanap yon. Halimbawa doon sa sermon sa bundok ni Jesus. So tignan natin yung ilang halimbawa doon sa 11. Sa sermon sa bundok ni Jesus, tinuruan niya tayong maghanap ng mga prinsipyo sa Biblia. May 3 halimbawa tayong tatalakayin. Sa bawat halimbawa, sinabi muna ni Jesus kung ano ang utos o batas. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang prinsipyo o dahilan kung bakit ibinigay ang utos na iyon. Kapag pinag-isipan nating mabuti ang mga itinuro ni Jesus, makikita natin kung paano natin masusunod ang mga prinsipyong iyon. Malalaman din natin ang magagandang resulta sa paggawa niyan. Salamat. Question sa 11. Sa sermon sa bundok ni Jesus, paano niya tayo tinuruan na maghanap ng mga prinsipyo sa Biblia? Nakita niyo ba kung paano mag-present si Jesus doon sa kanyang sermon sa bundok? Paano niya tayo tinuturuan doon na maghanap ng mga prinsipyo sa Biblia? Kanyang pagtuturo. Sister Teresa? Una nga po, sinabi muna ni Jesus kung ano po yung utos o batas. Pagkatapos, pinaliwanag niya naman po yung mga prinsipyo o dahilan kung bakit binigay niya yung utos na yun. Ayan. So, sa ganong paraan, mas may dahilan tayo kasi alam natin kung bakit kailangan sundin yun. May pakinabang kung bakit sundin yun. Naipaliwanag kasi, hindi lang basta ibinigay yung utos, kundi may background, may context. Ayan. So, tingnan natin yung ilang halimbawa niyan, dito sa 12. Basahin muna natin yung Mateo 5, 21 at 22. Pakisuyo mga kapatid. Alam ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, dahil ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Pero sinasabi ko sa inyo na sino mang patuloy na napupuot sa kapatid niya
ay mananagot sa hukuman. At sino mang nagsasabi ng matinding pang-iinsulto sa kanyang kapatid ay magsusulit sa kataas-taasang hukuman. Samantalang ang sino mang nagsasabing mangmangka at walang kwentang tao ay nanganganib na mapunta sa maapoy na gihena. Para po, sa'yo. Huwag kang papatay. Ano ang isang prinsipyo na makukuha natin sa utos na ito? Ayaw ni Jehovah na mapuot tayo sa iba, sa isip man, sa salita o sa gawa. Pinahihiwatig ni Jesus na kahit hindi pumatay ang isang tao, pwede pa rin niyang malabag ang prinsipyo ng utos na ito kung galit siya sa kapwa niya. Kung patuloy siyang napupuot sa kapatid niya o pinagsasalitaan niya ito ng masama. Mananagot siya dahil doon. Pwede kasing mauwi sa pagpatay ang ganyang kaisipan at paggawi. Salamat. Tanong sa 12. Anong isang prinsipyong makukuha natin sa utos na nasa Mateo 5:21-22? Ano yung prinsipyo doon? Utos yun na nasa Mateo 5:21-22, pero ano yung prinsipyo? Mr. Barin? Shin? Na ayaw po ni Jehovah na mapuot tayo sa iba, sa isip man, sa salita o sa gawa. Ayan. Kung yung prinsipyo ang ating susundin, ano yung kahulugan nun? Doon sa huwag kang papatay. Yung actual na pagpatay lang ba? Father Tisara? Hindi lang po yung actual na pagpatay. Pinapakita lang din ito, ng prinsipyo nito, na ayon ng Diyos na Jehovah, sa isip man natin, sa salita o sa gawa, na mapuot tayo sa iba. Ayan. Bakit? Ba't kaya? Sister Basuel. Dahil po pagka ang isang tao ay napupuot sa kapwa niya, pwedeng mauwi po yon sa pagpatay. Ayun. So, prevention pa lang. Para hindi na umakay dun sa kasalanan. Di ba? Kaya nakita natin, kung maintindihan natin yung prinsipyo o yung simulain, ay mas mapoprotektahan tayo nito. So napakaganda ng paraan ng Panginoon Yesus. Ituloy pa natin yan. Paano natin maikakapit sa ating modernong panahon sa 13? Paano natin masusunod ang prinsipyo sa Mateo 5:21-22? Dapat nating iwasang magkimkim ng sama ng loob. Bakit? Kasi kung hindi natin aalisin iyan, baka tumubo na ang puot sa puso natin. At dahil dyan, baka makagawa na tayo o makapagsalita tayo ng masama. Kasama dyan ang pagkakalat ng chismis o paninirang puri na pwedeng makasira ng reputasyon ng iba. Kaya bago pa man magkaroon ng social media, mga blog, internet o mga messaging app, nagbigay na si Jesus ng prinsipyong makakatulong sa mga Kristiyano na maiwasan ang panganib sa paggamit ng mga ito. Kaya kung paanong hinding-hindi tayo papatay ng isang tao, hinding-hindi rin tayo magsasabi ng anuman na makakasira sa reputasyon ng iba. Salamat. So, paano natin masusunod ang prinsipyo na yon sa Mateo 5:21-22? Kahit ngayon. Luma na yan, di ba? Noon pa. 2,000 years ago. Pero paano yan makakatulong sa atin? Kahit ngayon. Sister Barin. Dito sa harap. Kung iiwasan po natin na magkimkim ng sama ng loob. Kasi kung hahayaan po natin yun, tutubo yung puot o galit sa puso natin, hindi natin makokontrol yung sarili natin. Makakagawa tayo o makakapagsalita tayo ng masama sa iba. Ayan. Isa ngayon, paano napakadaling magawa yon sa panahon ngayon na kinabubuhay natin? Ano yung sobrang available na ngayon na napakadali ng access? Si Sister Pambid. Usong-uso po ngayon sa social media yung mga hugot lines na yun pala ay meron silang mga pinapatamaan na kung kilala sila nung mga magbabasa, maaari nitong sirain ang reputasyon ng isa. At magpapatuloy iyon kung ito ay lalala, maaaring humantong din sa pagpatay, hindi man sa pisikal, maaaring doon naman sa pagkatao ng isa. Ayan. No. Ano tawag doon? Character
Assassination ba? Ang gina. Para ka na rin pumapatay. No? Ano yung iiwasan dito? Sabi? Nabanggit ba dito? Kawikaan 2019, tsaka 25-23. Andun yung mga teksto no? Yung sa 2019, ano yun? Tuwiran tinukoy, Pinalitan na ng ng talagang modernong salita ang ginamit na. Nakita nyo? Barin. Yung pagkakalat ng chismis. Yan, pagkakalat ng chismis. So pareho yung dalawang teksto na yun, kasi ito ay sumisira ng pagkatao. Ng isa. So parang pagpatay, iniugnay sa pagpatay. So nandun yung mas malawak na kahulugan ng simulain. So ganun din, nakita niya na yung larawan. Kita na natin yung larawan. At pagka ang tinignan mo ay prinsipyo, kasalanan na yan. Diba? Okay, sa 14 tayo, isa pang halimbawa. Basahin muna natin mga kapatid, Mateo 5:27-28. Alam ninyo na sinabi noon, huwag kang mangangalunya. Pero sinasabi ko sa inyo na ang sino mang patuloy na tumitingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa puso niya. Sa para po? Sa'yo? Huwag kang mangangalunya. Anong prinsipyo ang makukuha natin sa utos na ito? Hindi lang imoralidad ang kinapopuotan ni Jehovah. Napopuot din siya sa mga kaisipang pwedeng mauwi sa immoral na paggawi. Ipinaliwanag ni Jesus na kung patuloy na titingin ng may pagnanasa ang isang lalaki sa isang babae na hindi niya asawa, nagkakasala na siya. Kaya dapat nating alisin ang lahat ng immoral na kaisipan, kahit pa mahirapan tayong gawin iyon. Dapat ding sundin ng single na mga Kristiyano ang prinsipyong ito. Tanong sa 14, anong prinsipyo ang makukuha natin sa utos na nasa Mateo 5:27-28? Tingnan din natin yung larawan. So, ano yung prinsipyo? Si Angel, pakisayo. Sister Sardan. Yung utos po, huwag kang mangangalunya. At yung prinsipyo naman po doon na kinapopuotan po ni Jehovah yung immoralidad at yung mga kaisipang pwedeng mauwi po sa immoral na paggawi. Ayan. No. So, kapit ito hindi lang sa may asawa, kundi pati sa single. No. Tingnan natin paano natin masusunod yung payo na ito. 15. Paano natin masusunod ang prinsipyo sa Mateo 5:27 and 28? Dapat nating alisin agad sa isip ang immoral na mga bagay. Kaya iniiwasan nating mga Kristiyano ang lahat ng klaseng ng pornografya. Hindi natin ikakatwira na walang masama kung titingin tayo sa immoral na larawan o video, basta hindi naman natin iyon aktwal na gagawin. At hindi tayo gaya ng iba na nag-iisip na may mga klase ng pornografya na hindi naman ganon kasama. Noong panahon ni Jesus, wala pang mga gadget, video o picture, pero nagbigay na siya ng prinsipyong nagpapakita kung ano ang mararamdaman ni Jehovah sa paggamit ng modernong teknolohiya para sa immoral na mga bagay. Kaya alam nating hindi na matutuwa si Jehovah sa sexting o iba pang gawaing online na may kaugnayan sa paggawa ng immoralidad. Kung susundin ng isang may asawa ang prinsipyong ito, maiiwasan niyang mapagtaksila ng asawa niya. Makakatulong din ito sa lahat ng Kristiyano, may asawa man o wala, na maiwasan ng anumang bagay na pwedeng mauwi sa immoralidad. Salamat. Tanong sa 15, paano natin masusunod ang prinsipyo sa Mateo 5:27-28? Tingnan din natin larawan. Paano natin masusunod dyan? Prinsipyo dyan. Sister Diane. Masusunod nga po natin ito kung mag-iingat tayo sa ating iniisip, inilalagay sa ating puso, at iniiwasan natin ang lahat ng bagay na maaaring magpasimula ng immoral na pagnanasa. Kasama rito yung pagdanggi sa lahat ng uri ng pornografya, pag-iwas sa anumang uri ng immoral na mga babasahin o pinapanood, at hindi rin natin bibigyang katwiran yung mga gawaing nagtataguyod ng sexual na immoralidad gaya ng sexting. Kaya kung gagawin natin ito, mapapanatili nating malinis yung ating pag-iisip
at maipapakita natin na iginagalang natin yung mga prinsipyo ng Diyos na Jehovah. Ayan. So napahalagahan ba natin bakit natin napatunayan na yung mga prinsipyo sa Biblia ay walang expiration? Imagine, sinulat yan, ang tagal na. Brother Alburo? Wala talagang expiration yung prinsipyo sa Biblia dahil ngayon sa panahon natin, nangyayari yung mga bagay na ginagawa ng mga immoral na mga tao. Kahit sa texting na yan, di ba, nakakagawa sila ng immoralidad, nakatutok sila doon. Kaya doon nahahantong ang paggawa nila ng immorality. Ayan. Di ba? Wala pa naman yan nung panahon ni Jesus. Di ba? Sister Ursal. Oo nga, nung panahon ng Panginoon Jesus, wala pa naman itong mga modern na technologies mga social media. Pero nagbigay na kaagad siya ng prinsipyo. So 2,000 years ago pa ito, hanggang ngayon, applicable pa rin. Ayan. Kaya nakita natin yung kung gaano kalawak at kung gaano kahalaga yung mga prinsipyo sa Bible. So tuwin pa tayo ng isa pang halimbawa sa Sermo sa Bundok ng Panginoon Jesus. Basahin natin yung Mateo 5:43 at 44. Alam ninyo na sinabi noon, dapat mong mahalin ang iyong kapwa at kapuotan ng iyong kaaway. Pero sinasabi ko sa inyo, patuloy na mahalin ang iyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Sa para po 16 para sa iyo. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa. Anong prinsipyo ang makukuha natin sa utos na ito? Gusto ni Jehovah na ituring nating kapwa ang lahat ng tao at mahalin natin sila. Pero mali ang pagkakaunawa ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus sa utos na iyon. Iniisip nila na ang mga Hudyo lang ang kapwa nila at pwede na nilang kapuotan ang mga kaaway nila. Pero alam ni Jesus na hindi talaga iyan ang ibig sabihin ng utos. Alam niya na gusto ng Ama natin sa langit na ituring nating kapwa ang lahat ng tao, anuman ang lahi nila o pinagmulan. Salamat. 16, anong prinsipyo ang makukuha natin sa utos na nasa Mateo 5:43, 44? Ano yung prinsipyo doon? Sister Tisara, pakisayo. Gusto po ni Jehovah na ituring natin ang kapwa. Ituring natin kapwa ang lahat ng tao at mahalin natin sila. Ayan, salamat. No. Kaya yun yung nakapailalim doon sa prinsipyo na yun. Ano? Yun ang gusto ng Diyos na Jehovah. So tingnan natin kung paano natin masusunod yan. Sa 17 tayo. Paano natin masusunod ang prinsipyo sa Mateo 5:43 and 44? Dahil mahal natin ang lahat ng tao, hindi tayo sasali sa mga digmaan ng mundong ito. Magiging mabait din tayo sa mga taong ibang lahi, kultura o relihiyon. At sisikapin nating patawarin ang mga nakakasakit sa atin o sa mga mahal natin sa buhay. Salamat. So tanong sa 17, paano natin masusunod ang prinsipyo sa Mateo 5:43, 44? Mahalin ang kapwa. Yun yung di ba? Sister Cho? Masusunod po natin ito kung hindi tayo sasali sa mga digmaan sa mundong ito, gayon din magiging mabait po sa lahat ng uri ng tao, anuman po yung lahi na pinagmulan nila, kultura o relihiyon, at sisikapin pong patawarin yung mga nakasakit sa atin o yung sa mga nakasakit din po sa mga mahal natin sa buhay. Salamat. So, konting detalye lang. Bakit kung hindi ka sasali sa digmaan, masusunod mo yon? Prinsipyo. Konting detail lang. Kasi basta ang sabi rito, kung hindi tayo sasali sa digmaan sa mundong ito, masusunod natin yung prinsipyo. Bakit? Sister Tulagan, nagtatas kayo? Sige po. Alam naman po natin na pag sinabing digmaan, nandyan po yung maraming nasasaktan, mga namamatay, na hindi po yung gusto ng ating Diyos na Jehovah. Patayan talaga yan. Nasaan ang pag-ibig doon? Nasaan ang pagmamahal doon? Ibang bansa, ibang lahi. Pero yun yung simulain eh. Ang gusto ng Diyos lahat.
Kaya napakalawak ng sakop ng mga prinsipyo sa Biblia. At doon sa picture, ano pa yung nakita niyo? Na isang paraan na magagawa natin ito, Sister Calara? Sa larawan, makita natin ang mag-asawa na nagpakita ng pag-ibig sa kapwa dahil kahit sa tindero ng prutas ay pinakitaan nila ito, pinakilala ang mabuting balita para patunay lang ito na hindi tayo nagtatangi. Lahat ng uri ng tao ay tinutulungan natin na makilala nila si Jehovah. Ayan, magkaiba sila ng lahi, yung nangangaral at yung pinangangaralan. Diba? Pero pinapakita yung pag-ibig sa kapwa. Okay, so napakarami nating natutunan. Tingnan natin kung ano yung magiging determinado nating sundin pagdating sa mga prinsipyo sa Biblia. Sa 18 tayo. Nagpapasalamat tayo na hindi bata ang turing sa atin ni Jehovah at nagtitiwala siyang makakagawa tayo ng tamang mga desisyon sa tulong ng mga prinsipyo sa Biblia. Kaya kapag nagdidesisyon tayo, sikapan nating patuloy na alamin kung ano ang kalooban ni Jehovah. At gusto nating gawin iyan, hindi dahil ayaw nating maparusahan, kundi dahil mahal natin siya. Pero may isa pang makakatulong sa atin sa paggawa ng mga desisyon, ang konsensya natin. Iyan ang tatalakayin sa susunod na artikulo. Maraming salamat, Brother Gaton, sa pagbasa ng mga parapo. Tanong sa 18, letter A. Ano ang dapat nating sikaping gawin? Dapat sikaping gawin, Sister Miranda. Diyan sa likod. Ayon po sa Efeso 5:17, sikapin po nating gawin na patuloy na alamin kung ano po ang kalooban ni Jehovah. Ayan, So, dun yung pinaka-susi, sa ating pag-uusap ngayon. Alamin kung ano ang kalooban ni Jehovah. Kasi dun nakabase yung mga prinsipyo sa Biblia na masusunod natin. Ngayon, anong tatalakayin natin sa susunod na artikulo? Sister Lian. Tatalakayin po natin yung isa pang makakatulong sa atin sa paggawa ng mga desisyon, yung konsensya po natin. Ayan, yung konsyensya natin. Yan naman ang pag-uusapan sa susunod na pag-aaral natin. So, review lang tayo ng maikli, mga kapatid. Ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Prinsipyo, Brother Calara. Si Sister Suniga pala. Sorry. Ang mga prinsipyo sa Biblia ay hindi naluluma. Ito'y praktikal pa rin hanggang ngayon at malawak ang sakop nito. Matutulungan tayo nitong gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Ayan. So, yun Anong pagkakaiba ng prinsipyo sa mga utos? Pagkakaiba. Brother Calara. Ang pagkakaiba nga ay maliwanag na ang utos ay direktang tagubilin, samantalang ang prinsipyo ay gabay na tumutulong sa atin na maunawaan ang pananaw ni Jehovah at makagawa ng matatalinong desisyon. Ayan. Mas malawak, yung simulain, yung mga prinsipyo. Anong ilang prinsipyo na itinuro ni Jesus sa Sermon sa Bundok? Ano yung ilan sa natalakay natin na mga prinsipyo, Sermon sa Bundok? Sister Matubis, dito sa harap. Yung isa po ay sa Mateo 5:21-22 na yung utos po ay huwag kang papatay. Ang prinsipyo po ay ayaw ni Jehovah na mapuo tayo sa iba, sa isip man, sa salita o sa gawa. Ayan. So, napakaganda, Nakita natin yung paraan ng pagpapaliwanag ni Jesus sa mga prinsipyo o simula na nakapailalim do sa isang batas. Okay, so marami tayong natutunan ngayon at paggabay tayo dito sa mga bagay na ito na ating natutunan nang sa gayon mapasaya natin ang Diyos na Jehovah. Bilang pagsasara ng ating pagpupulong, pakisuyong tumayo kung sa inyong kalagayan, naawit natin yung song number 95. Ang liwanag ay lalong nagniningning, Kawikaan 4:18. At pagkatapos ng ating pag-awit, pakikisuyan natin si
Brother Banikid para sa closing prayer. Subaybayan natin ang himig at tayo ibalisabay.